Hello po, minsan pa kaibigan, nandito na naman tayo para magbulay ng mabuting balita ng Panginoon Diyos. Amen. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Sister Kim at ni Brother Hachi sa Barangay 105, Sony, District 1, Tondo, Manila. Alam niyo po, ang Biblia ay mahalagang sangkap ng buhay ng tao. Kung paano, halimbawa, gusto mo makabalita, nung araw bibili ka ng dyaryo. Kaya naglipa ng dyaryo nung araw, iba-iba pong klaseng dyaryo eh. Pero ngayon, hindi na. Yung Bible ngayon, pwede na mang-upload sa cellphone. Opo. Yan. Ang Biblia po ay nagtuturo ng pag-ibig sa Diyos. Yan po ang main object ng Biblia. Kasi nakalagay dito, tingnan lang natin ano. Yan, ang sabi rito, ikinalulugod naming iandog sa inyo ang siping ito ng salita ng Diyos at tumaasa kaming magtatamasa kayo ng kaligayahan sa pagbabasa nito araw at gabi o araw-araw. Ito po ang katibayan, ang Biblia. Pero bago tayo tuluyan pumalahot o magpatuloy, tayo muna ay panandaliang magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang tayo po ay maturuan ng tamang aral ng Diyos. Amen. Panginoong Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa unang Korinto chapter 15, 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Pasinin niyo po, pinakamahalagang aral, sabi ni Pablo, ang ibinibigay pala niya sa kanyang panahon. Hindi po pala basta-basta. O sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ito po siya. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayos din sa kasulatan. Si Pablo pala ng panahon niya, gumagamit din po siya ng Biblia. Kasulatan ang sabi. Ano ang kanyang binigay na importanteng aral? Yung si Jesus namatay. Ulitin natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay. Alam niyo po, kung walang namatay, wala naman po katubusan ng kasalanan eh. Sa totoo lang. Kailangan pong mamatay talaga si Jesus para mapulfill niya po ang salvation. Kung walang Jesus na pinako sa krus, wala pong salvation ng tao. Kasi lahat ng tao, sabi ni Pablo, ay nagkasala. So, kailangan talaga natin ng fulfillment ng salvation. Para mapasa atin yun nga, dapat siyang mamatay sa ibabaw ng krus. Namatay dahil sa ating mga kasalanan.
Kung wala tayong kasalanan, talagang hindi naman siya mamama at hindi rin siya susugo ng Diyos. Kasi anak siya ng Diyos eh. O, dahil sa kasalanan, ang ginawa ng Diyos, dapat tayo parusahan. Ang ginawa niya, pinadala yung anak niya. O, imbis na tayong parusahan, ang anak niya ang nagdusa, naghirap, hanggang sa ipako sa krus, hanggang mamatay sa ikatlong araw, ay muli siyang nabuhay. Ayon sa kasulatan, sabi ni Pablo, namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan. Ayan yung komplisyon, no? na nasa sa kasulatan, ninilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon di sa kasulatan. Kaya kung walang namatay, di walang walang katubusan. Wala tayo pupunta sa apoy ng impyerno. Pero ayaw nga ng Diyos na mamatay tayo sa impyerno eh. Tingnan po ninyo yung kanyang sulat. Pablo pa rin ito. O, tingnan natin ha. Sa unang Timoteo, tingnan natin Ito. Sa 2, 3 at 4. Ganito nakalagay. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. O, kita niyo po, kung di tayo mahal ng Diyos, lahat tayo impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, anong nakalagay? Itong mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Ang alin ang mabuti at kalugod-lugod? Lahat tayong tao maligtas. Hindi po tayo pupunta sa apoy ng impyerno. Pero ang impyerno ginawa para lamang kay Satanas. Pero pagdating ng araw, talagang may impyerno ring tao. Meron din mapupuntang impyerno ng tao. Kasi hindi lahat po makakasunod sa Panginoon eh. Kasi nga, dahil po merong Satanas na umadlang. Imbis na makasunod ka, ang ginagawa ni Satanas ay, huwag ka nang sumunod. Bubulagin ka niya. Wawasagin ka ni Satanas. Kaya po narito si Satanas. Dalawa yan eh. Okay, basahin nga natin yung sinasabi niya sa 1 Gis. Dalawang pag-uusap yung ginamit doon, Tingnan niyo po. 1 Gis. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, referring to Satan ito, magnanakaw si Satanas, ay upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Yun ang parte ni Satanas. Yung parte naman ni Jesus, naparito ako, yan, si Jesus na po ito, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung ang trabaho ni Satanas mangwasak ng buhay ng tao, si Jesus hindi po. Inaayos niya po yung buhay natin. Tignan pa natin dito sa unang 1, meron pa rin nakasulat po dito, chapter 3, basahin natin unang 1, chapter 3. Ang sabi ganito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ang kasalanan, ang dyablo. Ito na, at naparito ang anak ng Diyos, yes po yun, upang wasagin ang gawa ng dyablo. Ang trabaho ng Panginoong Yesus sa buhay ng tao, yung winawasak ni Satanas ng mga buhay ng tao, ang ginagawa naman ni Jesus ay inaayos niya po. Ito po yung nakalagay sa Biblia. At naparito ang anak ng Diyos upang wasagin ang mga gawa ng dyablo.
Yung gawa sa buhay natin ng Diablo, yun ang wawasakin ni Satanas, ay ni Jesus. Yung gawa ng Diablo. Halimbawa, nabubuhay tayo sa ibabaw ng lupa. Ang ating pinamumuhay, yung ayaw ng Diyos, yun ang wawasakin ni Jesus. Para makasunod tayo sa Kanya. Oh, yun ang winawasak na ngayon ni Jesus, yung gawa ng Diablo. Oh. Kaya dalawa po sila eh. Pero hindi po sinugo si Satanas ha. Binalandra dito. Iba yung sinugo sa binalandra. Mula sa langit, binalandra siya rito. Sabi nga ng iba, tinadyakan. Kaya daw po nahulog dito. Pero siya hindi. Sinugo siya. Nakalagay dito sa Galatia 4:4. Tingnan natin ha. Meron nakalagay dito na basahin lang natin ano nakalagay ito Galatia. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak o si Jesus. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Itong mga tao pong ito, nung panahon na yun na tinutukoy ni Pablo, anong trabaho sinabi ni Pablo? Palayahin. Kaya pupunta po tayo sa chapter 5, verse 1 ng Galatia. Pinalaya na tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang uli. Kasi alipin po tayo ng kasalanan dahil po sa Diablo. Yan ang trabaho ng Diablo. Lahat ng tao mapasama sa paningin ng Diyos para hindi siya mag-isasapoy ng impyerno. Pero hindi po papayag ang Diyos, mahal niya kasi tayo kasi sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa pinaka salitang perfect, ang tao. Kanya lang, nung pumasok si Satanas sa perfection ng tao, doon po nasira yung perfection ng pakialaman ni Satanas ang batas ng Diyos. Anong utos ng tao kay Adan at Eva? Sumunod sa kanya. Pero ang ginawa ni Satanas, yun din po ang ginamit na strategy ni Satanas kay Eva. Yun sinabi ng Diyos. Kanya lang, medyo binago niya lang ang dating. Anong sabi niya? Pag kumala mo ba, Eva, pag kumain ka ng bunga ng prutas na ito, magiging Diyos ka rin. Yun ang, wala naman sinabi ang Diyos na magiging Diyos niya, kundi ang sabi ng Diyos, once na kinain yung bungang ito, mamamatay kayo. Pero tinis ni Satanas, sasabi, pag kumain kayo, magiging gaya kayo ng Diyos. Kita niya, pagkatapos nakita yung bunga, parang napakasarap na kainin. Naglaway po si Eva. Kaya nung binigay ni Adan, ay ni Satanas, wala nang marami pang chat-chat. Agin na nga yan, Satanas. Sarap niyan. Pagkakain niya, inanap ngayon ng lalaki, si Adan. O darling, masarap ito. Pinakain. So, nang dumating ang Diyos sa Garden of Eden, sabi niya, nasaan ka ba, Adan? Nasagot ni Adan, narito po ako, nagtatago ako. Kita niyo? Ba't ka nagtatago? Nakahubad po ako, wala ako sa lawal, sabi niya. Bakit? Kumain ka ba ng bunga na pinagbawal ko? Sagot niya Dan, itong asawa ko, si Eva, pinakain ako. Yan. Sipin niyo po yan. Karami-rami prutas sa garden. Kung alin pa yung pinagbawal yun, sa bagay, wala silang magawa. Nandun kasi ang Diablo at matamis siyang manalita eh. Sipin mo, pag kumain ka nito, magiging para Diyos ka. Kasi ano naman ang hindi magiging...
ang hindi magkaka-interest na parang magiging Diyos ka. Oh, di ba? Talagang maraming mag-i-interest. Even sa ating lipunan ngayon. Oh, kaya tayo ngayon ay nahulog sa tukso ni Satanas. Kaya nga pinadala si Jesus upang palayain tayo. Kanino tayo palalayain? Sa gawa ni Satanas. Yung lahat ng ginawa ni Satanas sa buhay natin, was na tinanggap natin si Jesus, yun ang wawasakin naman ni Jesus sa buhay natin. Yun naman ang ayusin ngayon. Kung baka sira na tayo, ang gagawin ni Jesus, gagawin tayong perfect muli. Kasi sa perfection, siya po magpe-perfect sa atin eh. Si Jesus. Kaya ayaw natin sa gusto. Kung mahal natin ang buhay natin, mahal natin ang Diyos. Ibigay na lang ang buhay natin sa Kanya at ipaglingkod natin sa Kanya. Oh. Ipaglingkod natin sa Kanya. Tingnan natin yung salita pa ni Pablo sa Roma chapter 13. Anong nakalagay? Tingnan natin ano. Ito. Sa 8, ito nakalagay, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Paano natin magawa ang kautusan? Mahalin natin ang kapwa natin, huwag tayo magipag-away. Sabi ni Pablo, 9. Ang mga hutos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang maghihimbot. At ang 5 utos na tulad ng ito'y nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. O, pag-ibig sa sarili, mahalin mong iyong kapwa. Diyan nakakatupad po tayo sa kautusan. Ang sabi kasi ng ibang tao noon ay napakahirap sumunod sa kautusan ng Diyos. Opo, mahirap. Nasa atin po yan. Nasa ating mga tao. Ito sabi ni Pablo, makakatupad ka. Oh, nakakatupad ka. Anong sabi niya? Yes, ang umihibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Tingnan niyo po, nang may magtanong po kay Jesus, ano ang pinakamahalagang kautusan? Pasinin niyo, sabi ni Pablo, yung pinakamahalagang kautusan ang ibinigay ko sa inyo, yun tinanggap ko ha, which is yung kamatayan ni Jesus. Tingnan naman natin dito sa tanong sa Mateo. Nang tinanong naman si Jesus ng isang tao sa chapter 22, ito, ng Mateo. Tingnan po natin. Ano nakalagay naman? Sa 34, nagtipon-tipon ng mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang Saduseo, ang mga Saduseo. Iba po yung pangkat ng Saduseo, iba po yung pangkat ng Pariseo sa Biblia. Dalawang pangkat yan, magkaiba po ang kanilang reliyon. Magkaiba po yung kanilang paniwala. Kumbaga, contrast sila. Ganon po ang reliyon ng Saduseo at saka ng Pariseo. Pero pagdating sa bakbakan, pag ang kalaban nila, yung dalawa na yan, lagi sila magkasanggan dikit. Kaya kung inyong mapapansin sa Biblia, lagi sila nababanggit ng parehong pangalan, Saduseo, Pariseo. Lagi sila magkasama. Ito nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nila napatahimik niya siyang Saduseo at isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan. Ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Kasi ninyo ito, pinakamahalaga
Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Kaya't ito ang pinakamahalagang utos. Ano daw ang pinakamahalagang utos? Mahalin mo ang Diyos. Ang pinakamahalagang utos, sabi ni Pablo, yung ginawang pagliligtas sa iyo ni Jesus na namatay siya sa ibabaw ng krus sa Golgotha na aking ibinibigay sa inyo. Na tinanggap niya, wala namang pinagkaiba doon sa sinabi dito ni Jesus at yung sinabi ni Pablo. O pinakamahalagang kautusan. Ano yun? Salvation. Eh kung wala pong namatay, paano tayo? Kahit gusto natin mapunta sa langit, hindi natin magagawa. Eh kasi nga, lahat man tayo ay nagkasala, sabi ni Pablo. At sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Kasi nga, yung karakter niya magkaiba sa karakter ng mga tao. Oo, yung tao pumapatay. Si Pablo pumapatay rin. Pero ano pinapatay ni Pablo? Tagasunod mismo ni Jesus. Eh yung tao pumapatay, wala pinipili yun. Basta gusto niyang patay niya. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, tayo makasalanan. Pero si Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Kasi nga po, naiiba ang kanyang pagpatay. O pinapatay mga tagasunod ni Jesus. Kaya lahat tayo makasalanan. Ngayon, kung walang Jesus na sinugo, di wala tayong katubusan. Eh si Satanas, anong trabaho ni Satanas? Pumatay, magwasak. O yung ginawasak ni Satanas, ang ginagawa ni Jesus, inaayos. Kailan inaayos yan? Once ng isang buhay ng tao, tanggapin ang buhay niya. Sa buhay niya, si Jesus. Yung iba naman, sana po tanggapin niyo si Jesus, wala pa kayong problema. Mas maganda yon. Yung iba po, alam nyo, kanya lang nila tinatanggap si Jesus kasi nga may problema na. Alin kaya maganda? Yung wala kang problema, tanggapin mo si Jesus, o yung punong-puno ka na ng problema, doon mo lang tatanggapin si Jesus. Bagamat walang problema sa dalawa na yun, ha? Pero mas maganda, wala kang problema, o susuko mo ng buhay mo kay Jesus. Huwag mo na pabayaan dumating yung problema. Bagamat pag may dumating na problema, ito yung salitang, in time of crisis, Christ is in. Nakalagay po yun sa Lucas 21:11 and 13. Once na dumating na po yung crisis ng buhay mo, doon po papasok si Jesus. Pero mas maganda, wala pang crisis, ibibigay mo ng buhay mo kay Jesus. Para ano? Alam nyo, hindi nyo naman alam kung kailan kayo mamamatay. Lahat man tayo, wala nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Paano kung mamatay ka, hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus? Kahit tayo mo sa impyerno, kaibigan. Sigurado, ayos sa Biblia, may impyerno ka. Pero pag naisuko mo ng buhay mo, nang marinig mo ito, maganda. Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong muling magpahalipin. Kaya nung narinig ko po salita ng Panginoon, tinanggap ko na po ng buong buo. Eh bakit? Halipin naman ako nung araw eh. Halipin ako lang sa libutan. Halipin ako lang sa libutan. Kung ano yung nakikita nyo sa paligid, nagiging ganyan din ako. Pero nung marinig ko yung Jesus, tinanggap ko po. So nagsimula yun nung ako po'y nakatira sa Baguio. Kumbaga masarap man ang buhay mo sa Baguio, marami ka rin problema kinakaharap sa Baguio. Eh bakit? Masarap ng buhay ko rin eh. Masarap talaga. Eh nandun din ang problema malaki. Ano po? Kaya ako sinasabi ko ito, isipin nyo, natanggal ako sa trabaho. Napakahirap ang matanggal ka sa trabaho. Dati sumusweldo ka, ngayon wala ka na sweldo. Ano yan? Doon pumasok sa akin si Jesus. Hindi ko na po pinalampas. Yes.
ito ako ngayon, nagpapatotoo sa inyong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Kasi wala po kaming kapasidad para iligtas ang buhay namin sapagkat kami po ay mga makasalanan ayon sa kasulatan. Subalit minahal mo kami sa kabila ng lahat. Pinadala mo si Jesus, siyang matutubos ng aming kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. O kayo pong mga nanonood, sana meron kayong natututunan kasi nagbabasa po tayo, hindi tayo nagkukwentong kutsero, ano? Like and share at i-share niyo po sa iba. God bless us all po. Thank you for watching. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Hatchit, Sister Timo. Pag ganyan sila. Amen ba? Amen. O, kita niya, huwag na natin tingnan. Tama na po yung amen. God is good all the time.